Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult at kawal ng mga taga-Olympus. Sa mga oras na ito ay marami-rami na rin ang namamatay sa magkabilang panig. Nangahas ang ilan sa mga taga-Olympus na atakihin ang Heavenly Demon, pero agad lang sila nitong pinatay at pinatalsik papalayo. Eksakto namang tumilapon ng bangkay ng mga ito kung saan ibinaba ni Hermes ang sinakyan nilang barko. Noong makita ng taong nakakulong ang mga bangkay na ito ay doon na nag-iba ang pananaw niya sa nagaganap na labanan. Sa kabila ng sunod-sunod na pagsigaw ng mga namamatay ay natuon ang pansin ng nakakulong na tao sa ilaw na nagagawa ng nangyayaring labanan. Doon na rin niya naalala ang mga sandali na nakatanggap siya ng regalo noong halos kamamatay pa lamang ng kanyang mga magulang. Ibinilin sa kanya ng nagbigay na ito na wag niyang araw bubuksan ang natanggap niyang kahon. Kahit anong araw ang mangyari ay wag niyang araw itong gagawin. Naalala ito ng taong nakakulong dahil kagayang araw ng mga nasa harapan niyang liwanag ang mga nakita niya noon. Halos ganoong-ganoon nga rin daw ang liwanag ng mga bagay na nagsilabas mula sa natanggap niya noon na kahon. Bigla na lang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa direksyon kung saan nakalagay ang napakalaking barko. Nagtaka ang ilang kawal ng mga taga-Olympus kung anong araw ang nangyari. Naisip nila na mukhang nanggaling nga raw ito sa sinakyan nilang barko, mukhang isang araw ito sa kanilang mga support. Ang napakagandang babae na ito ay si Pandora, ito ang taong nakakulong sa loob ng lalagyan at ang baraha na itinatago noon ni Zeus. Tinanong ng isang kawal si Pandora kung gusto na ba raw nitong mamatay, bakit nga raw nagpupunta ito doon nang wala man lang suot na kahit na anong baluti. Sinabihan din ito ng isa pang kawal na kung isang araw ito sa kanilang mga support ay doon na nga lang daw ito tumulong sa kanilang likuran. Habang nakatingin kay Pandora ay napapaisip ang kawal na ito kung may ganoon ba raw silang kagandang miyembro sa loob ng Olympus. Nagtataka siya kung saan nga raw ito nagmula, sa gandang araw nito ay napakahirap nitong makalimutan. Habang nabibighani ang ilan sa mga kawal ay nagsimula na muling maglabas si Pandora ng mga negatibong emosyon. Nagulat ang isang kawal noong bigla na lang sumagi sa isip niya na malamang nga raw ay mamamatay na siya pagkaraan ng ilang minuto. Hindi nga raw palalagpasin ng Heavenly Demonic Cult ang paglusob doon ng kampo ng mga taga-Olympus. Papatayin nga raw sila ng mga ito ng walang awa gaya na lang ng ginagawa ng ibang mga kulto. Naisip niya rin na hindi nga raw maililibing ang kanyang katawan pabalik sa Olympus. Itatapo na nga lang daw siya ng mga ito kung saan-saan at maglalaho na para bang isang bula. Malamang nga raw ay magiging napakahirap ng kanyang pagkamatay, wala na nga raw siyang pag-asang makabalik ng buhay sa Olympus. Sinakal ng isang kawal ang kanyang leeg dahil mamamatay rin naman daw siya. Sinaksak naman ng isa pang kawal ang sarili niyang puso, mas mabuti pa nga raw na mamatay siya sa sarili niyang kamay kaysa sa dumaan pa siya sa pagpapahirap ng Heavenly Demonic Cult. Nagpakamatay rin ng 3 pang lalaki dahil natatakot sila na baka pahirapan pa daw sila ng kanilang mga kalaban. Pinili nilang patayin ang kanilang mga sarili para hindi na raw sila makaranas pa ng anumang pagdurusa. Ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang mga lalaking ito ay nang dahil sa naapektuhan ang mga ito ng kapangyarihan na taglay ni Pandora. Nangamba si Athena noong makita nito na lumabas na pala si Pandora sa pinagkukulungan nito. Tinanong ng Heavenly Demon si Athena kung ano ba raw ang dinala nito doon. Sumagot naman si Athena nang hindi niya nga rin daw alam, sinabi niya rin kay Chon Mujin kung ano nga raw kaya ang palagay nito. Pagkasagot ni Athena ay naisip nito na talagang hindi na nga raw nakapaghintay si Pandora para makalabas. Kapag nagpunta nga raw ito sa gitna ng labanan, sa sandaling lumapit nga raw ito ay mamamatay ang mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult pati na rin ang mga isinama nilang tauhan. Sa palagay niya nga raw ay sila lang 3 ni na Hermes at ng Heavenly Demon ang magagawang mabuhay. Nababahala na si Athena kung ano nga raw ang kanyang gagawin, hindi niya nga raw inasahan na lalabas agad si Pandora bago pa man dumating doon ang kanilang pakay. Sa itaas ng kalangitan ng Mount Heaven ay may isang nagliliyab na sasakyan ang mabilis na lumalapit. Habang pababa pa lang ang Sun Chariot replica ay inoobserbahan na ni Yuan ang nangyayaring labanan. Hindi naman tumigil ang mahiwagang itlog sa pangungulit sa kanya. Ilang beses siya nitong sinabihan na mas bilisan pa raw niya ang pagpunta doon. Naiinis na si Yuan dahil kanina pa nga raw siyang pinagmamadali ng mahiwagang itlog. Nakita na ng ating bida ang dahilan kung bakit siya kinukulit ng mahiwagang itlog,
Nagre-react nga raw ito sa kapangyarihan na inilalabas ni Pandora. Pagkababa ni na Yuan ay agad nitong tinawag si Pandora para kuhanin ang atensyon nito. Humiyaw ang ating bida at sinabihan si Hargon na manatili nga lang daw ito doon. Huwag na nga raw itong umabante pa dahil hindi nito gugustuhin ang kanyang mararanasan. Nagtaka si Hargon noong bigla na lang sumakit ang kanyang ulo, nagtanong siya sa ating bida kung ano nga raw ang nararamdaman niyang ito. Sinabihan muli ni Yuan si Hargon nang huwag na nga raw itong lalapit, magpunta na nga lang daw ito sa Mount Heaven para tulungan ang Heavenly Lord. Sumang-ayon naman si Hargon at sinabi na mukhang yun nga raw ang dapat niyang gawin, pakiramdam niya nga raw ay napakadelikado ng laban na kakaharapin ng ating bida. Bago siya umalis ay binilinan rin ito ang ating bidang si Kim Yuan na mag-ingat daw ito. Natuon ang pansin ni Pandora sa umaalis na si Hargon. Inakala niya nung una na ito mismo si Zeus dahil sa kamukha nito ang kanyang ama. Habang naghahanda ang ating bida ay bigla niyang narinig ang kanyang boses sa kanyang isipan. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit pa niya nga raw ginagawa ang lahat ng ito gayong alam niya naman na hindi rin siya mananalo. Masasayang nga lang daw ang lahat ng kanyang mga ginagawa dahil mamamatay din lang silang lahat. Bakit nga raw hindi pa rin siya sumusuko? Bakit nga raw kailangan niya na namang maranasan ang paghihirap na ito? Alam niya naman daw sa kanyang sarili na wala pa ni kahit 1% ang tsansa nila na matalo ang mga outer gods. Naisip ni Yuan na nagagawa nga raw patindihin ng kapangyarihan ni Pandora ang kahit na pinakamaliliit niyang negatibong nararamdaman. Naisip niya rin na kanina pa nga raw hindi mapalagay ang mahiwagang itlog, sigurado nga raw siya na isa si Pandora sa mga nakakuha ng punla na nagmula sa outer god na si Foolish Chaos. Sinabi ng ating bida sa mahiwagang itlog na nakahanda na nga raw ang lahat, maaari na nga raw itong kumain. Taliwas sa walang tigil na pangungulit kanina ng mahiwagang itlog ay bigla na lang itong hindi tumugon. Habang pumapasok sa kanyang inventory ang mahiwagang itlog ay tinatanong ito ng ating bida kung ano pa nga raw ang hinihintay nito, tinatanong niya rin ito kung gusto pa ba raw nitong magpasubo. Nagtanong si Pandora sa ating bida kung bakit nga raw siya nito pinipigilan. Sumagot naman si Yuan nang nasasaktan nga raw sila ng mga ito sa pamamagitan lang ng kanilang existing. Agad na inatake ng ating bida si Pandora gamit ang kanyang skill na Fragment of Lightning Bolt na may nakapaloob na itim na kapangyarihan ng Kaini. Noong tatama na kay Pandora ang nagkukulay itim na kidlat ay bigla na lang itong hinarang ng isang hindi nakikitang puwersa. Naisip ni Yuan na mukhang hindi nga raw epektibo ang pag-atake niya ng malayo. Kailangan niya nga raw itong lapitan at walang tigil na atakihin. Noong papasugod na ang ating bida ay may bigla na lang itong naramdaman. Hanggang sa hindi na ito kinaya ng kanyang katawan at bumagsak na lang siya sa kanyang kinatatayuan. Nananatili pa rin ang takot sa mga mata ni Pandora habang pinagmamasdan ang nakabagsak nating bida. Habang tinitingnan naman ni Yuan si Pandora ay naisip niya na bukod nga raw sa napakaganda nito ay napakalakas rin ito. Naisip niya na hindi nga raw siya maaaring matalo sa laban na ito, pero hindi niya nga lang daw alam kung ano ang gagawin niya para magawa niyang manalo. Bumangon na agad ang ating bida sa pangamba na baka maapektuhan na naman siya ng mga negatibong emosyon. Sinubukan niya muling lumapit para atakihin naman ng direkta si Pandora. Matagumpay niya itong nalapitan pero madali lang naiiwasan ni Pandora ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Hindi na nagustuhan ni Pandora ang walang tigil na pag-atake sa kanya ng ating bida kaya nagdesisyon na rin siyang umatake. Tumalsik papalayo si Yuan noong gamitin na ni Pandora ang taglay nitong kapangyarihan. Hindi man napuruhan ang ating bida pero nagtamo pa rin siya ng ilang pinsala. Naisip ni Yuan na hindi nga rin daw epektibo ang labanan niya si Pandora ng close combat, hindi nga raw biro ang taglay nitong bilis. Naisip niya rin na napakawalang konsensya nga raw ng mahiwagang itlog, dapat nga raw ay lumalabas din ito para tumulong. Mas lalo pang nainis ang ating bida noong tumanggi ang mahiwagang itlog sa kanyang naiisip. Naisip ng ating bida na sayang nga raw at hindi niya ito maaaring pakuluan para gawing pagkain. Habang ina-activate ni Yuan ang kanyang mga sensory skills na Cinder Eyes at Sensory Field, ay naisip niya na noong aktibo pa nga raw si Pandora ay higit na mas malakas pa ito kay Athena kung ranking din lang ang basehan. Hanggang ngayon nga raw ay taglay pa rin ito ang dati niyang lakas, kaya wala na ring pag-asa kung lalabanan niya ito ng dikdikan. Ini-activate na rin ng ating bida ang kanyang demonic energy at Fragment of Lightning Bolt habang iniisip kung ano nga raw ang maaari niyang gawin.
Nakaramdam na naman muli ng matinding lungkot si Pandora, nagtatanong ito kung bakit nga raw gusto siyang patayin ng ating bida. Nakakaramdam na rin ito ng matinding galit habang nagtatanong kung ano ba raw ang nagawa niyang mali. Humiyaw si Pandora na siya ring pagsabay ng paglalabas niya ng napakalakas na kapangyarihan. Nakapaloob sa kapangyarihan na inilalabas nito ang iba't ibang klase ng negatibong emosyon. Nag-iisip ang ating bida kung may magagamit pa ba raw siyang paraan para pigilan ang kapangyarihan ni Pandora. Lumalakas nga raw ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng paghigop sa mga negatibong emosyon. Kung wala nga lang daw sila sa gitna ng ganoon kalaking labanan ay mas malaki ang pag-asa niyang manalo dahil walang makakain ang taglay nitong kapangyarihan. Nagkaroon ng pag-asa si Yuan nang may biglang sumagi sa kanyang isipan. May isa pa nga raw siyang alam na kapangyarihan na epektibo rin sa mga negatibong emosyon. Nagpakawala si Chon Mujin ng napakalaking sword blade noong gamitin niya muli ang kanyang Heavenly Demon Spirit. Malahigante man ang pag-ataking ito ng Heavenly Demon pero nagawa pa rin itong depensahan ni Athena. Hindi agad naglaho ang sword blade na ipinangatake ni Chon Mujin kaya inilihis na lang ito ni Athena sa ibang direksyon. Umatake muli ng napakabilis ang Heavenly Demon pero wala rin itong takot na hinarap ni Athena. Nagpalipat-lipat sila ng lugar para makalamang ng posisyon pero nagagawa pa rin nilang depensahan ang pag-atake ng bawat isa. Naisip ni Athena na napakalakas nga raw ng Heavenly Demon, hindi niya nga raw inasahan na magagawa nitong magbato ng mga pag-atake ng ganoong kabilis. Pinaninindigan nga raw talaga ni Chon Mujin ang titulo nito na pagiging Heavenly Demon ng Heavenly Demonic Cult. Umatake ulit ng napakalakas ang Heavenly Demon pero nagawa pa rin itong depensahan ni Athena. Nagpatuloy ang kanilang paglalaban hanggang sa makabalik na muli sila sa lugar kung saan mismong nakatayo ang kampo ng Heavenly Demonic Cult. Hindi pa rin nagtatamo ng malaking pinsala si Athena pero kahit papaano ay nakakaramdam na ito ng pagod. Naisip niya na hindi na nga rin daw magtatagal ang buhay ni Kim Yuan dahil hindi nito kakayanin ang kapangyarihan ni Pandora. Ang problema na niya nga lang daw ngayon ay ang kalaban niya na Heavenly Demon. Kakailanganin niya nga raw magtabi ng kanyang enerhiya para maibalik niya si Pandora, pero paano niya nga raw ito magagawa kung ganoon katindi ang ginagawa niyang pakikipaglaban? Sinabihan ng Heavenly Demon si Athena na kanina pa nga raw itong nadidistract, tinanong niya kung may nakikita ba raw ito sa loob ng hawak nitong kalasag, halimbawa na nga lang daw ang tagumpay ng kanilang Vice Lord. Sinabihan naman ni Athena ang Heavenly Demon nang wag nga raw itong magpapatawa. Mamamatay nga raw ito kasama ang pinagmamalaki ng mga itong Vice Lord. Ngayong araw na nga raw mamarkahan ang katapusan ng buong Heavenly Demonic Cult. Sinabi rin ni Athena na magsisinangalang daw sa impyerno ang Heavenly Demon sa pagkakaroon nito ng koneksyon kay Kim Yuan. Sinabi naman ni Chon Mujin na mukhang napasobra nga raw ang pananahimik ng kanilang Heavenly Demonic Cult, maging ang mga tampalasan na raw na guild ay minamaliit na rin sila ngayon. Sinabi rin ng Heavenly Demon na nakuha nga raw ni Yuan ang posisyon ng kanilang pagiging Vice Lord nang dahil sa isa ito sa mga pinakamahusay sa lahat ng mga ranker, pero hindi nga lang daw yun ang mayroon ang ating bida. Ang pinakamaganda nga raw nitong kakayahan ay ang pagkakaroon nito ng kapangyarihan at ang hindi nito pagsuko. Hindi nga raw ito umaatras kahit na malagay ito sa isang imposibleng sitwasyon at agad nga raw itong humahanap ng magagamit niyang paraan. Sinabi ng Heavenly Demon kay Athena na hindi nga raw ng mga ito mapipigilan ang kanilang Vice Lord. Ang tanging mawawasak nga lang daw doon ay ang lahat ng mga taga-Olympus. Habang ginagamit ni Yuan kay Pandora ang kanyang Holy Fire ay sunod-sunod na notification ang kanyang natatanggap tungkol sa pag-angat ng proficiency nito. Natakot si Pandora dahil napakainit nga raw ng apoy na ginagamit sa kanya ng ating bida. Habang ginagawa ito ni Yuan ay naisip niya na napakahina nga raw ng epekto nito, pero ang mahalagang araw ay gumagana ito. Habang umaatake ay naisip ng ating bida na ang Holy Fire nga raw ay ang kapangyarihan na lumalaki sa pamamagitan ng pagkain sa takot ng iba. Lahat nga raw ng negatibong emosyon na inilalabas ni Pandora ay kakainin ng kanyang Holy Fire. Naisip din ng ating bida na hanggang napapanatili niya raw si Pandora sa ganoong estado, ang kanyang araw Holy Fire ay magpapatuloy na lalakas ang pagliliyab. Tumilapon si Yuan sa isang malaking bato noong atakihin na siyang muli ni Pandora. Hindi man magamit ni Pandora ng maayos ang kanyang kapangyarihan, pero hindi pa rin maaalis na nagtataglay ito ng pambihirang lakas.
Nagluwa ng dugo ang ating bida nang dahil sa lakas ng pag-atake ni Pandora. Habang nagmamakaawa si Pandora na patayin nga raw ni Yuan ang Holy Fire ay doon na muling nagparamdam ang mahiwagang itlog. Napangiti ang ating bida habang nagtatanong sa mahiwagang itlog kung talaga bang gagalaw na ito, wala na nga raw itong ibang gagawin kundi kainin ang lahat ng nasa harap nito. Pinalabas ng mahiwagang itlog ang napakarami nitong mga mata at ang mga matatalas nitong pangil patungo sa direksyon ni Pandora. Hindi na nakagalaw si Pandora noong mapasailalim na ito sa kapangyarihan ng mahiwagang itlog. Sa pagdaan ng oras ay umangat na ng umangat ang incubation rate nito. Nagpatuloy pa ito sa pag-angat habang kinakain nito ang kapangyarihan na taglay ni Pandora. Nakaramdam ng kaba ang ating bida habang pinapanood ang mabilis na pag-angat ng incubation rate ng mahiwagang itlog. Naisip niya na nakakatakot nga raw ang bilis ng pag-angat nito, parang kumakain nga raw ito ng malaking halaga ng pagkain. Napapaisip din si Yuan na parang ang kinakain nga lang daw ng mahiwagang itlog ay ang nasa loob na kapangyarihan ni Pandora at hindi ang mismong katawan nito. Ibang-ibang araw ito kumpara sa ginawang pagkain noon ng mahiwagang itlog sa katawan ni Yamato no Orochi at Lancelot. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit 99% ang incubation rate ng mahiwagang itlog. Napapaisip na ang ating bida kung anong araw kaya ang lalabas kapag napuno na ang incubation rate nito, iniisip niya kung isang outer god ba raw ang lalabas sa itlog na ito. Nakatanggap na si Kim Yuan ng notification na magsisimula na raw ang incubation ng mahiwagang itlog. Nagkaroon na ng lamat ang mahiwagang itlog hanggang sa dumungaw na ang dalawang mata ng nilalang na nasa loob nito. Habang nagliliwanag ng kulay lila ang itlog ay unti-unti itong lumapit sa harapan ng ating bida. Ginamit ni Yuan ang kanyang cinder eye sa nasa harapan niyang itlog, ngunit wala nga raw siyang makita ng dahil sa liwanag na nasa loob nito. Pero mukhang malapit na nga raw itong magising. Nagulat ang ating bida noong makatanggap siya ng notification na sisimula na raw ang kanyang contract sa nilalang na nasa kanyang harapan. Lumabas mula sa mahiwagang itlog ang isang nilalang na kasing liit ng isang sanggol. Habang pinagmamasdan nito ng ating bida ay nakatanggap siya ng sunod-sunod na notification. Naging matagumpay nga raw ang incubation ng nilalang na nasa kanyang harapan. Sa ngayon nga raw ay 0% pa lang ang growth rate nito at level 1 pa lang din ang level nito. Nakatanggap din si Yuan ng notification na maaari niya nga raw itong bigyan ng pangalan. Habang iniisip ng ating bida kung isa ba raw itong outer god, ay bigla itong nagsalita na para bang tinatawag siya nito bilang kanyang papa.